Kung dito po kasi yung urethra galing yung urethra, andito po yung pantog, tapos yung labasan ng wiwi. The reason nagkakaroon ng stress urinary incontinence, bumabagsak yung muscle dito, lumuluwag, nagiging lack siya. Ang ginagawa namin sa repair, ito, bubuksan namin, didikitin namin yung muscle. So, sumisikip ito. So, nahahawakan niya yung urethra, nawawala yung stress urinary incontinence. Ang isa pang nire-repair namin yung baba. Bakit? Dito naman yung daanan ng dumi, yung sa may rectum. Pag ito niluwagan, binuksan namin, sinikipan namin yung muscle, binawasan namin ng konti yung mucosa. Pag pinagdikit yon, sisikip na siyang ganyan. Parang ganyan siya, Doc Ude, maluwag. Tapos pag pinagdikit mo yung muscle, sumikip na siya, na-hold niya yung para umoke yung pagwiwi ng pasyente. Ito, sinikipan din, pati yung pagpupo niya, hindi na nako-constipate, hindi na so doble ang benefit. Opo. Tsaka other than pati sa sikip. Yung pag-ihi niya, nako-control niya, pag dumi niya, better din. Yes. Opo. May tulong nun dito. Opo, kasi may tinatawag kami mga cystocele, which would mean lumolobo yung bladder. Yes. Pwede rin lumulobo yung bladder, so cystocele. Isa pa, rectocele, lumulobo rin siya. So, sa paggawa mo, Dr. Kate, ng laser vaginal rejuvenation, pati pa ba yung lips or yung labia, nire-repair mo rin? At sino ang nagpapa-repair nito? Oo. Mga patient din po, between 20 Anong to 40. reason? Bakit pinapa-repair? May patient ako na pumasok, ang pakiramdam niya, di ba may labia majora, which is yung pinakamabusog na parte, yung after nun, sa inside, mas manipis na labia, tinatawag natin na labia minora. May ibang pasyente, it's either iisa lang yung labia minora, yung isa manipis, yung isa malaki. Meron naman din pasyente, dalawang labia minora, talagang parang elephant ears or butterfly ears ang tinatawag ko pag paano i-describe. Mas lumalampas siya sa labia majora. Kung ito yung majora, yung kanya, yung inside, palabas pang ganyan. Abnormal to. Abnormal. Hindi naman, Doc. Parang it's more of the acceptance of the patient. It's more of cosmetic. Cosmetic meaning, kung ang gusto niya, mas manipis yun, pwede namin bawasan, tinitrim down natin. Yung iba naman, hindi lang siya nagiging cosmetic, or may patient akong dumating dati na hindi siya makapag-swimsuit, hindi siya makapag-bike, hindi siya makapag-horseback riding, kasi bumabakat, dahil ang kapal ng labia majora niya, bumabakat, at masakit pag nag-horseback riding siya. So, nung tinrim down namin yun, mas maganda na yung pakiramdam niya. So, other than being aesthetic, natulungan namin siya by exercise ay para sa stress urinary incontinence o yung pag nag-uwiwi ka, pag umuubo ka, tumatawa, bumabahing, may tubig o wiwi na lumalabas galing sa pantog. Pag nag-Kegels exercise, ibig sabihin nun is sine-strengthen or tinutone mo ang muscles surrounding sa daanan ng wiwi. So, paano siya ginagawa? Ginagawa siya, itry nyo na kung kunyari nakaupo kayo sa trono, pag wiwi ninyo, di ba pag may kumatok sa pintuan, napipigil ninyo. Yun yung muscle na i-hold ninyo. Or tinatawag na, minsan sinasabi ko, ikipot mo. So, ibig sabihin nun, kunyari itry mo na pipigilin mo yung wiwi, even if hindi ka nag-wiwi, pero pipigilin mo siya. Usually, Doc, tinuturuan ko 10 counts. May short muscles and long muscles. Short muscles, 1 and 2 and 3 hanggang 10. Tapos relax. 1 and 2, 4 and 5 hanggang 10 and relax. 10 times 10, 3 times a day. Pag masyado nang madali yun, 10 times 10, 100 times? Yes. Kahit, Doc, parang ano siya ang lagi ko sinasabi lagi sa pasyente, pag nag-i-exercise ka, kasi pag nag-gym ako pag kunyari nag-i-exercise ka, dapat gagawin mo siya sama-sama, mga 10 counts kunyari, tapos magre-relax ka. 10 counts ulit, magre-relax ka. Next time, Doc, easy na. Baka gusto nila next time, 15 na nila or 20 na nila. Bawat count, 1 second lang. 1 second lang. Hindi yung matagal na iniipit. I'll go there. Short muscle yon. For the long muscle na maging tone, ang gagawin mo, count ka 10, pero 1, hold mo, hold, hanggang 10 counts, and then relax. Yun yung long muscle. So, 10 counts ulit, 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 10,
tapos relax. 10 nun, so 10 times 10, 3 times a day. So, tinuturo mo itong Kegels exercise, parang kinokontract, iniipit yung Yes. muscle na parang pinipigilan mo yung ihi mo. May benefit to para sa mga biglang nawiwiwi na lang. Yes. May tulong din ba to sa sex or wala? Yes. Paano siya makakatulong sa sex? Pag kinokontract mo ang muscle surrounding the urethra, pag nagpipigil ka ng wiwi, definitely, katabi lang niya ang vagina. So, surrounding the vagina, muscles rin yan. Pag kinokontract mo yung sa wiwi, nakokontract mo rin, Doc, yung muscles around the vagina eh. Pag nakokontract mo yon, it increases blood flow, it tones yung muscle mo, and definitely, if it's toned and when you have contact, better din ang contact. Isa rin yun, Doc, another napansin ko during the course of my being a consultant. I have patients thinking na babawasan nila ang sex tapos magpapa-CS sila, magpapa-cesarean section, thinking na the vagina will be healthy and keep it tight. Hindi po. Actually, if kailangan you increase yung exercise, and actually, sex is good exercise. Hindi ibig sabihin na lilesen mo yung sex para you keep the vagina. Kailangan po magpa-check up sa OB kasi kailangan alamin kung ano po ang nagkukos ng masakit na pagtatalik. Pwede pong may infection, pwedeng ang mag-cause adenomyosis or endometriosis. Ibig sabihin may nabubunggo or baka may myoma sa loob. Pag may contact, may nabubunggo. Those things can cause dyspareunia. Another cause na minsan nakakaligtaan, baka naman nag-away ang mag-asawa or psychologically hindi siya ready makipag-contact, pero pinilit, yun yan another form of may pain sa pagtatalik. So, ina-advise mo rin gumamit ng mga parang lubrication or ano bang sinasuggest ng mga OB? If ang reason for the dyspareunia, ang tinatawag natin, pag ang reason dryness, pag vaginal dryness ang reason kung bakit masakit ang pagtatalik, nagsasabi kami ng mga personal lubricant. Ito makakatulong para hindi dry ang pag-contact. Another form is usually ang vaginal dryness very common sa nagbe-breastfeed, sa pregnant. Hindi naman bawal ang contact during pregnancy unless may mga problema pa. Sa menopause, may vaginal dryness din. Those are the times na pwede tayong magbigay ng lubricant para makatulong sa couple. Anong klaseng mga klaseng or brandings? Ang pinaka nagugustuhan ko po ngayon is Felina. Ang hinahanap ko lagi is water-based lubricant. Sorry na lang yung sa KY Jelly kasi sinauna pa ata, years ago pa yung KY Jelly until now. But I find it, sa feel, I find it very sticky. Mas gusto ko yung watery siya. Pinatry ko na rin kasi sa patient pareho. Mas iba pa rin po yung may pagka-watery. Ang maganda dun sa Felina, kahit po dun sa sinasabi nila sa company na yung mga bedsheet, damit, hindi po siya non-invasive. When you say non-invasive, walang pagdurugo, walang masakit, walang surgery, walang suture, walang mga tahe, hindi ka kailangan magstay sa hospital. Pag ginawa, parang nagpa-facial ka, after gawin, diretso ka sa trabaho, yun nga lang, bawal ang contact. For the next 3 days to as much as 7 days, minsan 7 days ang kinakount namin. After nun, tsaka magko-contact. Ano ginagawa sa Femilift? Paki-explain, ano ba, nakakatakot ba to? Masakit pa to? Hindi siya masakit. As a form of laser din, but since wala siyang repair na ginagawa, laser lang siya, ibig sabihin parang kung na-ultrasound na kayo o na-transvaginal ultrasound, may probe na ilalagay, mga siguro ganito kakapal, ilalagay sa puwerta, sa loob ng puwerta, may maririnig lang kayo na sound at habang nililaser yon sa loob, ilang passes ang gagawin doon. Ang kailangan nyo is one Femilift once a month for 3 months gagawin, and then for the entire year, covered ka na masikip.
Ang iba lang na FemiLift compared sa sinusuture or yung LVR or yung usual anterior-posterior colporrhaphy, ang difference lang sa FemiLift, ang FemiLift, yearly, kailangan may memory sessions. Ibig sabihin, pag di mo na pinagawa, luluwag na ulit. Kailangan buwan-buwan ang paggawa? Ang initial doc, once a month for 3 months, and then after 1 year, memory session, isa na lang. Pwede mo ba explain, So it's temporary. Pwede ba explain, Dr. Kate, ano yung nangyayari do sa laser? Bakit siya sumisikip? Kumakapal yung mucosa, nag-i-increase, doc, yung collagen. When you say collagen, para doc yung, di ba, ang uso ngayon si anti-aging. Sa skin, ang ginagawa nila, may mga machine ng mga dermatologist para pag dinaan ng laser sa mukha, kumakapal yung collagen sa ilalim, bumabata, bumabanat. Sa vagina, ganun ang effect. Kung yung pinaka-easiest way na i-describe ko, bumabata ang vagina using the FemiLift. Pero temporary lang din siya. Nag-i-increase yung blood flow. So even yung, pag kunyari na FemiLift ka na, every year pinapagawa mo, masikip siya. So ang feeling nun is parang na-repair ka na. Ang difference lang niya, it's temporary. So every year, kailangan bumalik for another session. Anong mas mura? Ang FemiLift po, kung kunyari, depende po yan, let's say, sa clinic, ginagawa po niya, kunyari, let's say, 1 session, 35K. Pag isa lang pinagawa mo. Pero for you to get the benefit of the effect of FemiLift, ngayon, may mga grupo po na nagkumuha sa machine ng FemiLift na we give it, let's say, for 3 sessions na makuha mo yung full effect, bibigay na lang sa'yo instead of 35 isa, which would mean 105K for 3 sessions, it would be 75K to as much as 90K vaginal fistula, butas na nanggagaling mula sa daanan sa rectum o yung daanan ng dumi, at nagpo-form siya ng tunnel or ng daan mula sa daanan ng dumi hanggang patungo dun sa puwerta. So, ibig sabihin nito, kung ito ang rectum, nagkakaroon ng butas dito, papunta dun sa may puwerta, to the point na minsan yung pupo o gas dumadaan sa puwerta at dun lumalabas yung mabaho. Meron ka na nakitang ganitong pasyente? May nakita na din po. Ang dahilan nito kasi nga nung nanganak sila, malaki ang nasira sa puwerta? Opo, malaki po yung nasira sa puwerta to the point na nagkaroon ng 4th degree laceration. Yung isang naging pasyente ko, nanganak sa bahay, hindi naman siya natahi, so mula puwet, buka, pero hindi naman siya fistula, pero talagang hiwa yung sa may anus niya. Yung isa naman, dahil malaki ang naging anak, mga 9-pounder, pero lumabas sa puwerta, natahi siya ng previous doctor niya. Pero, nung humilom, after 1 month pinabalik or 2 months, nung humilom, tataka siya kung bakit may dumi na lumalabas sa vagina at may utot na lumalabas sa puwerta. So, nung tiningnan namin, nung nakita namin na may dye na tiningnan, pina-check up ko na rin siya sa surgeon para makita, may dye na tiningnan, at nakita may yung dye, yung parang color blue, lumabas going sa vagina. So, kailangan ng operation ulit ng pasyente? Yes, bubuksan po siya para tanggalin yung fistula na yon at pagandahin ang paghilom. So, pag kung kunyari may nanganak ka, alam mo malaki, o sinabi sa'yo ng doktor mo na 4th degree laceration ang nangyari, kinuklose naman niya, lahat naman po ng OB marunong magtahi ng 4th degree laceration, which would mean hanggang rectum o anus nasira, hanggang papunta sa vagina, yun ang nasira, including the rectal sphincter. Pag inayos namin yan, make sure, pag sinabi sa'yo ng doktor mo na magpa-check up ka after 1 week, hindi mo papaabutin ng 1 to 2 months. Papa-check up ka na 1 week kasi kung may sugat pa, kailangan namin gamutin every 3 days or every week until maghilom bago maging fistula.